Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito po mga sagot ng ating Vice President Sara Duterte. Lalong-lalo po doon sa Unity, yung tinatawag po na Unity ulit na plano po ni Bongit mga tambay. Pakinggan na po natin ang mga sagot at paliwanag po ng ating Vice President dito po sa balita. Umpisahan na po natin mga kababayan. Tinawanan lang ni Vice President Sara Duterte ang alok na dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos para sa Unity. Narito ang express report ni Bril Montalvo. Para sa Unity, handa raw makipag-usap si Pangulong Bongbong Marcos sa lahat. Kahit pa kay Vice President Sara Duterte, natanong tungkol dyan ang bise. Ang sagot niya, Okay. nasa The Hague, Netherlands si VP Sara para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC Detention Facility. Habang naroon, nagpasaring din ang bise tungkol sa korupsyon. Malungkot ang Pasko natin dahil hindi natin gusto ang mga nangyayari sa ating bansa, lalong-lalo na yung mga iskandalo sa korupsyon at yung pag-aabuso sa posisyon at mga opisina ng gobyerno. Pinaghahandaan na rin daw ni VP Sara ang muling pagsasampa ng reklamong impeachment laban sa kanya. We're about to release a statement about the impeachment, no? So lalabas namin yan sa Monday. Meron lang ako mga edits and amendments doon. Sinagot din ng bise ang mga bumabatiko sa kanyang opisina dahil sa pagbili umano ng overpriced na laptops. Wala pong findings na ganun ang Commission on Audit. No, kung nakita ninyo sa statement ng Office of the Vice President, pinublish na yung report ng Commission on Audit at wala silang findings of any wrongdoing sa Office of the Vice President. Sa audit report ng COA, nakalagay ang 3 million pesos na binili umanong laptops ng OVP. Pero paglilinaw ng OVP sa COA, nagkamali lang ng paglista ang staff. Hindi raw ito laptops kundi mga photocopying machine na hindi naman binili kundi dinonate at isang desktop computer. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo. Yan po mga kabayan, ang malinaw po na mga sagot po ng ating Vice President. Lalong-lalo po yung issue po ng sinasabi nilang laptop overpriced mga tambay. Yun pala ay hindi totoo, nagkamali lang po. At wala naman po talagang problema sa COA ang Office of the Vice President. Kaya nga po mga tambay, alam naman po natin na agenda. Talagang hinahanapan po talaga nila ng paninira ang Vice President. Maayos po at malinis po ang kanya pong report. Lalong-lalo po ang COA ay wala naman po talaga siyang kinukurap. Hindi po ba? Ganyan po talaga dahil nga po kung sino po yung mabunga, hindi ba parang puno po yan Pagka hitik ka sa bunga, di ba? Pilit kang kinukuhanan ng bunga. Pilit kang ninanakawan ng bunga. Hindi po ba? At syempre, kung sino po yung pinakamalakas, yan po ang pinababagsak. Hindi po ba? Lalong-lalo na kung ito'y kinatatakutan nila na maging presidente. Marami po kasing takot dyan Lalong-lalo sa mga Duterte. Natatakot po kasi sila maging presidente yan. Dahil una-una, sila po ay nanganganib. Lalong-lalo po yung mga magnanakaw sa gobyerno. Hindi po ba? At yan po mga tambay, nakita naman po natin kung paano po ang reaksyon ng ating Vice President doon po sa pinasabing pagiging unity ulit mga tambay at handang makipag-usap o makipag-dialogo sa kanya si Bongit. Ang sagot lang ng Vice President ay matindi at humahagakak na tawa. Tawa lang po ang isinagot sa kanya. Ikaw ba naman, mga kabayan? Hihingi ka ng unity, dialogo. Makikipag-usap ka sa Vice President, samantalang may nakaambang impeachment sa'yo. Pilit kang pinababagsak. Tapos yung Vice President nandun sa The Hague, nasa Netherlands.
'Di ba sa ICC nakakulong yung ama. Sino po ba nagpakulong doon at nagpakidnap ng walang due process na nakuha ang dating pangulo? Ni hindi man lang nakakarating sa korte kahit sa mababang hukuman sa ating bansa. Hindi dinala. Dinala agad sa Villamor Villamor Air Base, tapos diretso agad sa Dahid. Tapos ngayon may ipag-unity ka. Nahandun yung tatay niya. Napakatagal na, Marso pa, nahandun na. Mga ilang buwan lang, 1 taon na. Tapos, bangag ka ba? Ano ba tinira mo? Hindi po ba? Ang nangyayari po kasi ngayon, mga kabayan, sanay na sanay pong mambudol. Akala po nila, mabubudol na naman nila si Vice President Sara Duterte. Dahil nga po, alam na ng taong bayan at ng buong mundo kung anong klase po ang presidente ng ating bansa. Nananatili lang po siya sa kapangyarihan dahil po yata sa pera ng taong bayan. Dahil halos lahat po ngayon ay nabibili na yata niya umano ng pera. Pati yata umano ang mga men in uniform ay nabulag na rin po sa korupsyon. Mga kababayan, nabulag na rin kaya sa pera at sangkot na rin sila sa korupsyon? Hindi kaya. At ang isa pang masakit, mga kababayan, paano makikipag-unity team sa iyo ulit ang Vice President? Isang damo ka lang issue mo ng korupsyon. Katulad niyan, pinababalik nga sa iyo yung pera ng taong bayan na 60 billion. Pinababalik na nga sa iyo ng Korte Suprema eh. Hindi ba? Ang tanong, maibabalik mo ba? At ang isa pang tanong, kanino mo kukunin ang pambalik na pera? Sa amin? Sa aming buwis na naman? O sa uutangin mo na naman? Hindi po ba? Ginigisa tayo sa sarili nating mantika at ganun din ang ginagawa niya sa pamilya Duterte. Ano ang tingin mo sa pamilya Duterte? Ano ang tingin nyo sa Vice President? Bopols? Ano tingin nyo? Bangag din o mano? Lahat ng ginawa nyo sa pamilya Duterte, panggigipit, pang-aapi. Tapos ganun-ganun na lang, magsasalita ka na lang, na kayo pa mismo ang magsasabi na makikipag-unity team na kami, makikipag-usap na, makikipag-dialogo na ang si Bangag, si Bonget na tinatawag ng kanyang kapatid. Unbelievable. Tapos itong pagpasok ng 2026, nakaamba ng impeachment. Ayos, Talagang ibang klase. Ingat-ingat po kayo, Vice President, sa ganyang galawan. Nakita nyo naman kung paano gumalaw sila. At alam naman natin na sila po ay sugapa. Sugapa po sila umano sa kapangyarihan, lalo-lalo po sa pera ng bayan. At yan pong mga tao na yan, umano, ay nanaisin po niyan masigit pa na hindi na bumaba umano. Baka may plano pa nga yan, i-continue ang kanyang panunungkulan. Hindi po ba? Dahil unang-una, hindi niya magugustuhan na siya ay matapos ang kanyang termino dahil sa dami ng kanyang sasagutin sa taong bayan, lalong-lalo ang issue ng korupsyon. Hindi po ba? Na siya po ang may accountability, lalong-lalo ang ginawa kay dating Pangulong Duterte. Hindi po ba? Yun lang pagkuha mo ng pera sa PhilHealth, delikado ka riyan. Hindi po ba? Impeachable na nga yan eh. Hindi po ba? At lalong-lalo yung ginagawa mong sagaa, yung pinipirmahan mong budget, napakaraming insertion. At yung 241 billion, ang bihira, na nailagay nyo riyan, yung kay Attorney Ungab, kay Attorney Vic Rodriguez at kay Congressman Ungab, naisingit nyo, tapos pinirmahan mo, impeachable yan. Kaya nga lang, hindi ka naman pwedeng i-impeach agad, umano. Dahil ang kailangan, si VP Sara muna. Hindi po ba? Ganyan po ang nangyayari sa ating bansa. Dahil nga po, planado nila lahat ang nangyayari po ngayon sa ating bansa. Para po tayong nasindikato ng mga demonyong ito, mga kababayan. Kaya po lahat po ng issue ng Vice President ay niliwanag niya. Pati ang korupsyon nila. Naaawa na po ang Vice President sa nangyayari sa atin dahil nakita naman po natin, darating po ang Kapaskuhan.
Pero ano po ang nangyari po sa ating bansa? Sila lang po ang sagana sa Kapaskuhan. Pero tayong mahihirap na nasa laylayan, hindi natin malaman kung paano tayo makakaraos at matitikman ba natin ang natitikman nilang kasayahan at kaginhawahan. Hindi po ba? Nakakalungkot. Kaya dito po, lahat po ng pinaliwanag at sagot ng ating Vice President at lahat at pati po ang issue sa kanya sa COA ay nilinaw po niya. Puro lang po ito paninira. Alam naman po natin yung mga kabayan. Yan po mga kabayan, ingat-ingat po tayo at thank you po sa inyo sa nagusto po sa ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. At syempre po sa ating Vice President, lagi po kayo mag-iingat at kasama po kayo sa aming mga panalangin na kayo po'y maingatan sa kapahamakan. At pati po ang inyong pamilya, ang pamilya Duterte. Ang dating Pangulong Duterte ay maingatan po sa kapahamakan at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa. At ganoon din po tayo mga tambay, manalangin din po tayo na tayo po'y maingatan at ang ating buong sambayanan ay maingatan din po sa kapahamakan. Maraming salamat po mga tambay. Ingat-ingat po. Sa muli po mga tambay, paalam. Bye-bye.